Extended na oras ng MRT at LRT at pag-aayos ng sistema sa EDSA Bus Carousel. Kabilang po yan sa pinag-aaralan ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon matapos niya subukang sumakay sa EDSA Carousel. Saksi si Joseph Moro. Nasubukan kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pang-araw-araw na nararanasan ng mga commuter na magbiyahe. Sumakay siya ng EDSA Bus Carousel mula Ortigas hanggang Monumento mag-aalas 5 ng hapon. Alam ni Dizon kung gaano kahirap ang pagko-commute sa Pilipinas. It's really a very painful experience. Ang biyahe niya kahapon sa carousel, I wouldn't say it was horrible, especially kapag nakasakay ka na sa bus. dahil sa pagsakay ni Dizon sa carousel, ilang issue ang nakita nila. Tulad ng paglalabo-labo ng mga sasakay sa MRT at carousel sa ilang istasyon nito, pati na ang minsay matagal na paghihintay ng masasakyang bus. Meron ng mga officer po lagi na nandyan po. Sinasaway po nila yung mga bus rin po. Ilan sa mga gustong striktong maipatupad ng Department of Transportation, dapat daw 45 seconds lamang yung itinitigil ng mga bus sa EDSA Bus Carousel para kumuha at magbaba ng mga pasahero. At para daw hindi magkalabo-labo, yung mga sumasakay sa EDSA Bus Carousel at MRT gagawa ng mga dedicated concourse para hiwalay yung mga pasahero mag-EDSA Bus Carousel at mag-MRT. Have you tried umakyat ng overpass para lang sa carousel? Especially sa Ortigas. You can just imagine pagka rush hour sa umaga, rush hour sa hapon, sabay-sabay po ang pasok ng MRT passengers at ng busway passengers sa iisang daanan. No? So that is a problem. Maglalagay ng mga signage at harang para sa mas maayos sa daloy ng mga pasahero. Babala ni Dizon sa mga dumadaan sa EDSA busway tulad ng mga VIP, It's illegal. So don't do it. titingnan ng DOTR kung pwedeng i-extend ang oras ng operasyon ng LRT at MRT. Kasi yung alas 10 po ay parang minsan late, bitin po siya sa hours. Majority ng nasa Metro Manila, mga BPO, and most of them, panggabi. So, hindi na namin naabutan. Kakausapin naman ng DOTR ang mga toll operator na inulit na kailangan daw nila ng cashless na sistema sa mga tollway para maging interoperable ang dalawang sistema. Pero gusto raw munang masiguro ni Dizon na hindi mauulit ang nangyari sa Valenzuela na nagka-traffic dahil sa palyadong mga reader. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.